Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ating ipagpatuloy ang ating pinag-aralan kahapon tungkol sa 4 na ebanghelyo ni Jesus na matatagpuan natin sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 16. Ito ang sinasabi: ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsasaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan nang may mga karamdaman. Nasa hospital man sila o sa kanilang tahanan, nagpapagaling. Panginoon, abutin mo sila upang maibalik ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman ito. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang trabaho ngayong umaga. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagpasok, lalong-lalo na kung sila man ay nagmumotor. Ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoon. Tulungan mo sila, proteksyonan mo sila, Panginoon, sa lahat ng mga masasama. Amin ding inilalapit sa inyo ang mga drivers na patuloy mo silang ingatan, O Diyos, sa kanilang pagdadrive. Naghahanap buhay, katulad ng mga taxi driver, jeepney driver, grab driver, at iba pang uri ng transportation, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan at ilayo sa anumang kapahamakan, O Lord. Amin ding inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin na nasa mga bilangguan. Sila man ay nakulong dahil sila ay napagbintangan o sila ay nagkaroon ng kasalanan. Panginoong Hesus, maghari ka sa puso ng mga kaibigan namin ito upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kapayapaan sa kanilang puso, O Diyos. Tulungan mo sila, Panginoon, na kanilang malampasan ang mga pagsubok sa kanilang buhay. Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming mga buhay dahil ikaw ang aming Diyos na Diyos ng aming tagapagligtas. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na mga mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin o bagyo ay kanilang nararanasan. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa, na sila ay ingatan mo sa kanilang pagsaka upang sila, O Diyos, ay maraming maitatanim. Pagpalain mo po ang lahat ng kanilang tinatanim, O Diyos, upang marami po silang maaani at maraming pagkain sa bawat hapag ng iyong mga anak. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang OFW, mga nagtatrabaho sa ibang bansa, saan mang sulok sa mundong ito, O Diyos. May mga Pilipino
na naghahanap buhay. Tulungan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Kung ang bansang ito ay may kaguluhan o Lord, ilayo mo sila, proteksyonan mo sila, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay makauwi sa kanilang pamilya na ligtas, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen at Amen. Ang apat na ebanghelyo ay ating ipagpatuloy ngayong umaga. Ano-ano yung mga apat na ebanghelyo? So, nagsimula kay Matthew, Marcos, Lucas, at Juan, di ba? So, kaya sa pagkakaroon ng pagkakaiba, ngunit walang pagkakamaling tanambuhay ni Kristo, iba't ibang aspeto ng kanyang ministeryo at persona ang nayag. Ang bawat talambuhay ay gayan sa sinulid excuse me, na magkakaibang kulay na hinabing magkakasama upang makabuo ng isang kumplitong paglalarawan sa isang hindi kayang ilarawan ng lubusan. At habang hindi natin lubusang maunawaan ang lahat ng bagay tungkol kay Jesucristo, ayon sa Juan 20:30, sa pamagitan ng apat na ebanghelyo, mga kaibigan, dito natin makikilala na siya ang sapat, no? Upang ating kalugdan kung sino siya at kung ano ang kanyang ginawa para sa atin at upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Ang pangalawa, mga kaibigan, ay upang bigyan tayo ng oportunidad na suriin ang katotohanan ng kanilang mga salaysay. Mula pa noong unang panahon, mga kaibigan, sinasabi sa Biblia na ang anumang akusasyon sa hukuman laban sa isang tao ay hindi maaaring tanggapin. Hindi maaaring tanggapin kung base lamang sa patotoo ng isang tao. Nararapat na ang anumang akusasyon ay base sa patotoo ng 2 o 3 saksi. Ito'y matatagpuan natin sa Deuteronomio, Kapitulo 19, talatang 15. Ang pagkakaroon ng maraming salaysay tungkol sa persona at ministeryo ni Jesus sa lupa ay nagbibigay sa atin ng oportunidad na tiyakin ang katotohanan ng mga impormasyon tungkol dito. Si Simon Greenleaf, isang tanyag at kinikilalang otoridad sa paghahanap ng mga ebidensya sa hukuman, ang nagsuri sa apat na ebanghelyo mula sa legal na pananaw. Natagpuan niya na ang iba't ibang patotoo ng mga saksi na inilatag sa apat na ebanghelyo ay mga salaysay na sumang-ayon, no? Sumang-ayon sa bawat isa, ngunit pinili ng manunulat na magbawas at magdagdag ng mga detalye na kakaiba sa bawat isa at mula sa ordinaryo at mapagkakatiwalaang mga saksi na tinatanggap sa korte bilang matibay na ebidensya. Sinabi niya na kung ang apat na ebanghelyong ito ay naglalaman ng parehong impormasyon na may parehong mga detalye mula sa iba't ibang pananaw, ito ay magiging tulad sa isang sabwatan,
No? O katulad sa mga saksi na nag-uusap-usap muna bago gumawa ng isang kwento upang gawing makatotohanan ang isang salaysay. So ang pagkakaiba ng apat na ebanghelyo at ang mga pagkakasalungatan sa unang pagsusuri ay nagpapatunay na magkakaiba at hindi nag-uusap-usap ang mga may akda. Kaya nga, ang pagiging malaya ng apat na ebanghelyo sa pagtalakay sa isang salaysay, ngunit may pagkakaisa sa mga impormasyon kahit na magkakaiba sa pananaw. Sa dami ng detalye at pagkakaiba sa pagtatala ng mga pangyayari ay nagpapatunay na ang mga tala na mayroon tayo tungkol sa buhay at ministeryo ni Kristo Jesus ay totoo at mapagkakatiwalaan. Pangatlo, upang gantimpalahan ang mga matiyagang naghahanap ng katotohanan. Napakaraming matutunan sa pamagitan ng individual na pag-aaral ng bawat ebanghelyo mula sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. So ngunit mas marami ang matutunan kung pagkukumparahin ang iba't ibang salaysay sa mga particular na ministeryo ni Jesus. Halimbawa, mga kaibigan, sa Mateo 14, makikita ang salaysay tungkol sa pagpapakain sa 5,000 katao at ang paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. Sa Mateo 14:22 naman ay mababasa natin na inutusan ni Jesus ang mga alagad na lumulan sa bangka at mauna sa kanya sa kabilang ibayo habang pinapaalis niya ang mga tao. No? Maaring may magtanong, bakit niya ito ginawa? Wala tayong makikitang dahilan sa salaysay ni Mateo. Ngunit, kung pagsasamahin natin ang salaysay ni Mateo at salaysay ni Marcos sa Kabanata 6, makikita natin na ang mga alagad ay kababalik lamang mula sa pagpapalayas ng mga demonyo at pagpapagaling ng mga tao sa pamagitan ng kapangyarihang ipinagkaloob niya sa kanila nang suguin niya sila ng dala-dalawa. Ngunit, bumalik sila na nagyayabang. No? Bumalik sila na nagyayabang. At nalimutan ang kanilang tunay na katayuan, kaya't kailangan silang turuan muli ni Jesus. Ayon sa Mateo 14:15. Kaya sa pag-uutos niya sa kanila ng gabing iyon, na mauna sa kabilang ibayo ng lawa, ipinakikita sa kanila ni Jesus ang dalawang bagay habang sila ay nahihirapan sa pagsalunga sa malakas na hangin at malalaking alon sa pamagitan ng pagtitiwala sa kanilang sariling lakas hanggang mag-uumaga. Makikita natin sa Marcos 6:48 hanggang 50. So natanto nila na wala silang magagawa. Wala silang magagawa sa pamagitan ng kanilang sariling kakayahan. At walang bagay na imposible kung tatawag sila sa ating Panginoon at magtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Maraming mga talata sa Biblia ang naglalaman ng ganitong mga kayamanan na matatagpuan sa pamagitan ng matiyagang pag-aaral sa salita ng Diyos ng mga taong naglalaan ng panahon
upang ikumpara ang mga kasulatan sa kasulatan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napagbulay-bulayan ngayong umaga tungkol sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa apat na ebanghelyo na ibinigay ninyo para sa amin upang malaman namin ang iyong pagka-Diyos at pagkatao. Lord, salamat dahil patuloy mo kaming iniibig. Una kang umibig sa amin, Panginoon. Kaya isinugong mo ang iyong kaisa-isang anak upang kami tubusin doon sa krus ng Kalbaryo para kami, O Diyos, ay malinis mula sa kasalanan. Pagpalain mo po ang lahat ng mga nakikinig ng iyong mga salita. Ingatan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw, O Diyos, ang siyang mag-aari sa kanilang puso upang ligtas sila sa anumang kapahamakan dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, tulad ng iyong mga alagad, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo na hindi po namin ito sasayanin ang magandang pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.